Welcome sa Clearbans Channel mga katiktik. Ngayon meron tayo ditong Vivo X60 Pro. So naka-Google account po ito mga katiktik. Ayan, nakikita nyo naman na siya po ay naka-Google account. Ayan, ito po yung likod niya mga katiktik. Kaya kung gusto mong ma-bypass ang iyong cellphone sa pagka-Google account ito or FRP, just follow my video mga katiktik. Ayan, punta lang tayo dito at i-on natin yung use talkback at mag-draw tayo ng inverted letter L. At sa di inasahang pangyayari mga katiktik, hindi na po gumagana. Ayan o, voice command are not working, are not available during setup. Ayan po yung niyayaw-yaw niya mga katiktik kapag nag-inverted letter L tayo. So back lang natin kasi hindi na po working ang talkback para sana magamit natin ang Google Assistant at makapasok tayo sa settings. So all you have to do is yun nga, sundan nyo na lang ang aking video mga katiktik at para sabay-sabay nating mabuksan itong Vivo X60 Pro. Ayan, punta tayo dito at pindutin tong parang globe icon. Ayan, next lang natin. Ayan, double tap natin kahit saan pwedeng i-double tap. At yan, pindutin lang natin kung ano yung nag-highlight na number. Yan, A. At next is 1 and 2. Yan, nagha-highlight naman po yan. And next is 1 and 4. And nakikita nyo yung kulay dilaw na nagha-highlight. So mas maganda to panoorin sa malaking screen. O meron kayong laptop or PC, mas maganda. So gamit tayo dito ng tatlong daliri, i-slide lang natin at punta tayo dito sa settings. Double tap natin kasi naka-on pa ang ating talkback. So gagawin natin para ma-off ang ating talkback, long press natin volume up and volume down. Ayan, pindutin mo tong turn on. And then pagkatapos niya mga katiktik, long press ulit natin volume up, volume down. Ayan, so talkback is off. So i-back lang natin. At dito mga katiktik, i-scroll down natin mga katiktik at pindutin natin tong braille display mga katiktik. Sorry, nagkamali tayo doon. Ito, braille display. Itong braille display at itong dilaw. Yan, go to talkback. At dito sa baba mga katiktik, may makikita tayo ditong option na kung saan pwede nating i-on ang ating accessibility menu. Ayan, ito po yun. I-on natin. Allow lang natin mga katiktik at meron tayo ditong makikita na itong kulay green. Ito kung mapapansin nyo mga katiktik, nagkaroon tayo ng kulay green dito sa baba. So yun, na-on na natin mga katiktik ang ating accessibility menu. Ito yung sinasabi ko. So gagamitin natin ito, Google Assistant, at sabihin mo dito, open settings. Yan, nag-open na po ko sa ang ating settings at papakita ko sa inyo ang model. Ayan po yung model niya at ito po ay Android 13. So yun mga katiktik, let's continue sa ating pakay. Punta lang tayo dito sa system niya mga katiktik at hanapin natin yung i-on din na pala natin mga katiktik ang Easy Touch. Ayan, Easy Touch, huwag niyong kalimutang yun kasi magagamit natin yan sa panahon ng kagipitan. At yun, punta tayo sa system at hanapin natin dito yung phone clone mga katiktik. Easy Share, phone clone. So, pindutin lang natin yung new at ito. Yan. Allow lang natin yan mga katiktik. Allow. So, magkakaroon siya ng scanner. At we need another phone mga katiktik. So, merong password ang ating ginamit na phone. Yan, ginamit natin kasi may password eh. So, yun. Kailangan natin ng isa pang cellphone kahit anong Android phone. At dito mga katiktik sa isang cellphone, kailangan natin mag-download ng Easy Share na app. So kung saan to mada-download is doon lang din sa Google Play Store. Pindutin lang natin, i-open natin, and then pindutin natin yung old, and then i-scan na natin. So nakikita nyo mga katiktik, i-scan natin. And make sure pala mga katiktik na meron kayong naka-install na Activity Launcher also. You can download there in Google Play Store. Yan. So make sure lang na na-download nyo o na-install nyo din yung Activity Launcher. So i-uncheck mo lang lahat yan mga katiktik, uncheck. And pag na-uncheck mo na, balik ka dito sa apps at yung sinasabi ko, ito Activity Launcher, kailangan nyo din yan ma-download sa Google Play Store. So bali dalawa yung i-download nyo mga katiktik, ang Easy Share na app at then yung Activity Launcher. So enter lang natin ang ating password sa ating phone and then start cloning na tayo. So kung wala namang password is didiretso na po yan, hindi na po yan mag-ihingi ng password ng iyong cellphone. Ayan mga katiktik. Kung napapansin nyo, nag-check na, nag-done na po siya at ibig sabihin yan, tapos na natin ma-transfer. So, all you have to do is pupunta tayo dito, itap natin, and then i-open natin tong Activity Launcher. Okay lang natin. And then, magtaghoy-taghoy tayo habang nag-open. Ayan, nag-open na mga katiktik at yun.
Punta lang tayo dito sa Android setup at pindutin mo to mga katiktik. Kung nakikita nyo walang icon yan. Yan ang pipindutin nyo. At paalala lang mga katiktik, kailangan nyo talagang titigan kung ano yung pinipindot dito sa cellphone mga katiktik. Ayan, dapat dito next. Next. Ito no cable and then ito copy without cable and then next. So yan mga katiktik. Titigan yung maigi. Ito next and then itong use Google account. So, tingnan nyo mga katiktik. Next ulit natin. Next. So, dapat magaya nyo yan. And then, pagkatapos, pupunta tayo dito sa kabilang phone. I-tap lang natin yung. Punta tayo sa Google na app. I-tap natin yung mic. Yan, ito. Mic. At sabihin mo, yan, pagka-tap mo sa mic mga katiktik, sabihin mo dito mga katiktik na set up my device. So, i-disconnect muna natin. Kailangan natin nakakonect tayo sa Wi-Fi. And then, set up my device. Ayan. So, pag nagbukas yan, next mo lang or get started. So, dapat mag-prepare po yung dalawang phone mga katiktik. Yan, antayin natin. Next lang natin. Ayan, next. Yan. So, enter lang natin ang password ng ating cellphone mga katiktik. So, kung walang password, didiretso na po yan. So, enter lang natin ang ating PIN code ng ating cellphone. Yan, nakalimutan ko pa. Ulit. So, yan mga katiktik. Yan, magko-connect na po yan. At kapag mayroong mag-pop up dito mga katiktik, ito, pindutin mo lang yung don't copy. Yan. Tapos next natin. Yan, next lang mga katiktik. Again mga katiktik, paalala, tingnan nyo yung mga pinipindot ko. Ayan. Accept natin or next. Ayan, skip natin. Tapos yan. Next, skip next. Yan, skip na lang natin. Skip. At babalik ito mga katiktik sa parang yung main niya, yung bago natin i-bypass. Yan, babalik dyan. Start lang natin, next ulit natin mga katiktik hanggang makarating tayo sa home screen. So patingnan na lang mga katiktik. Ayan o, added na yung ating account na galing doon na copy sa ating old na Android. So make sure pala mga katiktik na isa lang yung Google account na nakalagin doon sa ginagamit nyo na pag-bypass. Dahil pag marami yan, marami din yung makakopy niya. So, ikakopy kasi niya lahat ng Google account na kung anong meron doon sa kabila. Ayan. So, sa poll na po mga katiktik. Maraming salamat sa panonood at naway may nakuha kayong idea dito. So, i-off ko lang yung Assistive Touch at saka yung Accessibility menu. Again, maraming thank you at hanggang sa susunod ko na video tutorial. Maraming salamat mga katiktik.